kaninang umaga ay naiiyak si Pastor Dani. Bakit kaya? Ano? Alam po ninyo kung bakit? Kasi sa totoo lang, kami, nakita namin yung magandang ginawa ng Diyos sa church na aming pinanggalingan. Totoo yan. At sa mahabang daming buhay ang nabago. Hindi mo may paliwanag. Ang mga pastor po namin dati, sa totoo lang, hindi naman sila talaga graduate ng Bible School. Pero, hindi kayo maniniwala. Ginamit sila ng Diyos. Ano, mga kabataan, mga drug addict pa nga yung iba eh. Totoo. Mga alcoholic. Hindi po sila namatay na drug addict, hindi sila namatay na alcoholic dahil nakapanumbalik sila sa Diyos. At marami po sa kanila naging pastor. Kaya siguro yun ang dahilan ni Pastor Dani. Kaya naiiyak siya. Paano ka namang hindi naiiyak? Tingnan mo si Carlo. Oh, di ba? Aktibo siya sa gawain ng Panginoon. Si Brother Darwin din. At saka si Brother Ding. Ano? Aktibo sila sa gawain ng Panginoon. Ngayon nga ang gabi, parang linggo ng umaga ngayon, ang dami po natin. Amen. Ano? Hindi naman ganito lagi dati eh. Ang ating gabi ay nilalangaw. Kakaunti ang tao. Pero ngayon, ang dami pong bago. Kaya sa mga kaibigan po namin na bago pa lang po kayo nakapunta dito, kayo po ay nasa tamang lugar. Ang inyong pinakikinggan ngayong gabi ay mga salita ng Diyos. Noong unang panahon, nung ako'y hindi pa nakakakilala sa Panginoon, naniniwala naman talaga akong may Diyos. Naniniwala ako sa Panginoong Jesus. Ang sabi ko nga ay, ako'y Kristiyano kasi ako'y bininyagan. Pero ang totoo, hindi ko pala kilala ang Diyos kung sino siya. Hindi ko kilala ang ating Panginoong Jesus hanggang sa ako nga ay... Kasi alam niyo, pag ang isang tao ay may relihiyon, sa totoo lang, ipaglalaban niya yun. Ako din po ay ganon. At galit ako sa ibang relihiyon, lalong-lalo na sa mga born again. Ano? Pero nung maunawaan ko po ang salita ng Panginoon, sabi ko, ako pala ay sabi na hindi nakakalimot sa Diyos. Sabi na naniniwala sa Diyos. Hindi ko pala siya kilala. Kaya salamat sa Panginoon, nakakilala po ako sa Kanya. At ako po ay nabago ang buhay. At kanina iniisip ko, kasi sa totoo lang mga kapatid, meron talagang pwersa na galing sa kaaway, nahihilahin ka palayo sa Diyos. Nararamdaman ko di ba sinabi ko na umanda kayo? Abay, nararamdaman ko. Hinihila ko palayo sa Diyos. Nakakaramdam ako na wala akong ganang mangaral ng salita ng Panginoon. Totoo po yan. Sabi ko sa akin sarili, Panginoon, hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Please, tulungan mo po ako. Pero mo gabi-gabi akong lasing. Hindi pwedeng hindi ako makakainom ng alak. Ganun ang takbo ng buhay ko. Kung hindi ako nakabalik sa Panginoon, tamamatyan ko na po yun. Pastor na namatay sa kainom ng alak. Nakakahiyaan. Pero salamat po sa Panginoon. Mga kapatid, minsan ba nasabi mo sa iyong sarili, yung mga salita, may pakialam kaya ang Diyos sa akin? Naranasan mo niyo na po yun. Pag minsan iniisip ko, Panginoon, ako'y nananampalataya sa iyo, hindi kita nakikita. May pakialam ka ba talaga sa buhay ko? Lalo na pagka naiisip ko yung aking malaking responsibilidad, lalo na pag nakikita ko yung malaking problema na nasa aking harapan, tutulungan kaya ako ng Panginoon o pababayaan niya akong bahalang gumawa ng paraan dito? Nagpapastor ako. Di ba? Panginoon, gawan mo po ito ng paraan kasi tinawag mo po ako. Grabe ka naman, Pastor. Parang inuutusan mo ng Panginoon. Hindi po. Sinasabi ko lang sa Panginoon yung laman ng puso ko. Panginoon, hindi ako naniniwala na pababayaan mo ako sa sitwasyon na nararanasan ko ngayon. Bakit? Ikaw po ang mapapahiya. Ginanon pa Panginoon. Ikaw po ang mapapahiya. Di ba si Pastor Pedro ay laging nangangaral ng salita ng Diyos? May pananampalataya sa Diyos. Bakit ganun ang naging buhay niya? Ano? Parang ang Diyos ay hindi siya tinutulungan. Kaya ngayong gabi mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, huwag kayong pumayag na ang Panginoon ay walang pakialam sa inyong buhay.
Ibig kong sabihin, maging laman ng inyong puso't isipan, may Diyos na nagpapahalaga sa akin. Kahit pa sabihin, maraming tao ang naniniwala sa Diyos. Tayo'y mga tao na pinapahalagahan ng Diyos. Kaya nga po narinig ninyo ang salita ng Panginoon. Sa totoo lang, kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, baka po ako ipatay na. Totoo yan. Kasi ako isang tao po na napakahina ng pagkatao. Napaka-iyakin ko po. Sa totoo lang. Wala akong kumpiyansa sa sarili. Pero ngayon, nangangaral ako ng salita ng Panginoon. Ano? Meron akong reputasyon. Meron akong dignidad. Nakakapagsalita ako ng salita ng Panginoon na hindi ako nahihiya. Hindi po ako perfecto. Marami din ako nagagawang kapalpakan. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nakakatayo po ako. Nakakapangalan po ako ng salita ng Panginoon. Dati, yun nga pababasahin lang ng teacher sa unahan, talagang babasa na ako ng kasunod. Struggle ako, pinagpapawisan ako na hindi maintindihan. Ganun po ako kahina ang personality. Pero salamat sa Panginoon, nakakilala ako sa Kanya. At binago po ako ng Panginoon. Inalis niya yung aking mga bisyo. At yung guilt sa puso ko, inalis din ng Panginoon. Binigyan niya ako ng bagong simula ng buhay. Ano? Sisigit ko lang po. Ako'y natutuwa kay Brother Darwin at Brother Ting. Ano? Tingnan ninyo. May improvement. Di ba? Dahil binigyan natin sila ng pagkakataon na magsalita. May improvement. May ginagawa ang Diyos sa kanilang buhay. Pero Carlo, alam mo sila. Si Carlo ay meron siyang youth service. Ikaw na kaya ang youth pastor. Ano? Kaya po rin po ang Panginoon. Ako po ay hindi na naghahabol ng oras ngayon kasi yung isang kagawad sa Tayabas, pinanukala niya, nagawing 10 to 4 ang curfew. Kaya kahit po ako'y mangalan hanggang alas 9 sa inyo, okay lang ba? Hindi pa ako nagpapasa ng text. Nag-comment ko pa lang po ako. Ano? Wala na. At saka nawala yung ID ko. Meron akong ID na pag-pastor. Pinapakita ako. Pag nakita ay pastor, ingat po kayo. Ano? Kaya purihin po ang Panginoon. Ngayon pong gabi mga kapatid, tayo mga mananampalataya, ang dali nating isipin na ang Diyos ay walang pakialam sa atin pag tayo ay may nararanasang mabibigat na problema. Alam niyo, sa totoo lang, kaya ko yun nasasabing ganun dahil naranasan ko. Panginoon, may pakialam ka ba talaga sa akin? Bakit ko nararanasan ito? Marahil, kung ako'y may mga kasalanan ginawa at naranasan ko yun, iisipin ko na, ay, ito'y parusa ng Diyos sa akin. Ay, yung naglilingkod ka sa Panginoon, tapos, may problema kang nararanasan, samantalang yung iba hindi naman sumisimba, parang ang sasarap ng buhay. Yun ang akala natin. Ano? Pero alam po ninyo mga kapatid, yung mga hirap na nararanasan natin, sa totoo lang, yan ay kasama sa buhay. Ano, mananampalataya at hindi mananampalataya. Kaya lang, pagdating sa mga mananampalataya, gusto kong sabihin ito. Ang mga hirap na iyong nararanasan, meron niyang layunin. Hindi yan basta papayagan ng Diyos na mangyari sa iyo. At papatunayan ko yan sa inyo ngayong gabi. Amen? Para makikipag-debate ako. Buksan po natin sa unang Samuel, chapter 16. Bago po natin basahin, may gusto lang akong itanong sa inyo. Ilang taon po ang Panginoong Jesus nung mag-umpisa siya sa kanyang ministeryo? Ilan? Ilan? 30. Nung si Jose ay maging tagapamahala ng buong Ehipto, ilang taon siya? So, nabuhay pa si Jesus nung normal. Ilang taon si Jose? Nung siya ay maging governor of Di ba ka Egypt. nagkarpentara? Ilan? Di ba karpentara? Hindi, nung maging governor na siya, ilang taon siya? So, ang taga. Ano? Yung 17 years old, yun
Yun yung 17 years old siya nung mag-umpisa na siya ay nakakapanaginip ng mga panaginip, ng mga bagay na gustong gawin ng Diyos. 17 years old siya. Elamig, tingin tubig. Ha? Nagkakuha na natin si Elamig. Ministry mo yan sa Panginoon. Si Jose? Dito muna ka. Pareho gusto Dito lang. ka. Pareho talaga, parehong dati. Dapat dito ko. Ingay po. Eh si David, ilang taon siya nang mag-umpisang maghari? Ah, bata si David. Ilang taon siya? Kandoy. Ilan? 30 din. Sure ka? Hindi, bata si David. Hindi na sure. Simula. 30 din. 30 years old din siya nag-start. Bakit kaya? Thank you, Elami. Kala ko bata siya nagsimula. Sino yung bata nagsimula? Alam niyo, hindi ko alam kung bakit. Kung bakit 30 years old sila. Ako lang yung nagtataka. Bakit kaya dun sa ika-30 taon, sila nag-start na nagampanan yung kanilang misyon sa Diyos? Ano? Kaya ako po nabanggit yung 30 years old sila nag-start, katulad po ni Jose. Nung siya ay mag-umpisang makapanaginip ng mga panaginip na ikinagalit ng kanyang mga kapatid, 17 years old siya. At ang talagang ibig sabihin ng kanyang panaginip, dadating ang panahon na magiging tagapamahala siya ng buong Ehipto. Sa totoo lang mga kapatid, pag binasa mo ang Biblia, naka-schedule na yung 7 taon na kasaganaan at 7 taon na taggutom. Naka-schedule na yan na matagal na kahit hindi pa ipinapanganak si Jose. Ano po? Ngayon, anong nangyari? Between 17 years old siya hanggang maging 30 years old siya. Hindi po yung tungkol kay Jose ang aking sasabihin. Pero alam ninyo ang mga sumunod na pangyayari sa kanyang buhay. Ano? Ang gusto ko ngayong bigyan ng pansing mabuti ay si Haring David. 30 years old siya na magpaumpisang maghari sa Israel dahil siya ay pinili ng Diyos na kapalit ni Saul. Lagay mo dun. Ano? Alam ninyo, nung siya ay pahira ng langis, talagang ginagawa pala yun. Yung mga magiging hari sa Israel, pinapahira ng langis. Parang ordination yung ginagawa. Hindi, yun po ay isang mahalagang okasyon. Pag ang isang tao ay pinapahira ng langis, lalo na pag gagawing hari. Nung siya po ay pahira ng langis, ilang taon kaya siya? Hinahanap ko, ilang taon kaya si David? Importante yun, wala akong makita. Pero alam ninyo, nabasa ko. Sabi po sa verse 1, dito sa chapter 16 na ito, na ito nga yung babasahin natin talata. Basahin na lang kaya natin, hindi ko na i-comment to. Unang Samuel chapter 16. Gusto ko po munang basahin yung verse 1, tapos tatalon tayo sa verse 6. Kasi yung tungkol lang kay David ang gusto kong talakayin. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan pananangisan mo si Saul? Yamang aking itinakwil siya na maging hari sa Israel. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, yung lagayan ng langis, at ikaw ay yumaon, susubuin kita kay Isay na Bethlehemita. Sapagkat ako'y naglaan, sabi ng Diyos, ako'y naglaan sa kanyang mga anak ng isang hari. Ibig sabihin, isa sa mga anak ni Isay magiging hari dahil inilaan ng Diyos para sa kanya. Inilaan niya para gawing hari. Pagdating po dito sa verse 6, at nangyari nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab. Ito yung panganay sa magkakapatid. Dumating na siya'y tumingin kay Eliab at nagsabi, tunay na ang pinahira ng Panginoon ay nasa harap niya. Ngunit, sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha. Hindi ko mo gwapo ay pinili na ng Panginoon. Ano po? Ito, maamong mukha. Ito na yun. Hindi po yun ang basehan ng Panginoon.
Huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan. Yun pa lang po yan ni David ay malaking lalaki din. Talagang pangsundalo. At para kay Samuel ay panghari din. Kasi siguro matipuno talaga yung kuya ni David. Huwag mong tingnan ang taas ng kanyang kataasan sapagkat aking itinakwil siya. Sapagkat hindi tumitingin, ito po, napaka-importante po nito. Hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha. Totoo yan. Tumitingin tayo sa mukha. Ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kaya po pag minsan, sa totoo lang, sa iyong pagtingin sa Kanya ay nagkakaroon kang agad ng paghusga ay itong taong ito ay mataray. Pwede mo yung masabi pag nakasama mo na siya ng matagal. Pero ang Panginoon, kita niya ang puso ng tao. Alam ng Panginoon ang laman ng puso ng tao. Meron nga pong mga talata, hindi pa tayo nananalangin. Ang sabi ng Biblia, alam na ng Diyos kung ano ang ating kailangan. Alam na ng Diyos kung ano ang ating hihingiin sa ating panalangin. Huwag mong tingnan ang kanyang kataasan sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Na magkagayon tinawag ni Isay si Abinadab at pinarahan niya sa harap ni Samuel at kanyang sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon. Na magkagayon pinarahan ni Isay si Sama at kanyang sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon. At pinaraan ni Isay ang 7 sa kanyang mga anak sa harap ni Samuel at sinabi ni Samuel kay Isay, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. Siguro sabi ni Isay, wala na. Sino pinili ng Panginoon? At sinabi ni, sa verse 11, at sinabi ni Samuel kay Isay, narito ba ang iyong lahat na anak? Narito ba lahat? Kung nandun lahat, ibig sabihin, walang pinili. Narito ba ang iyong lahat na anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso. Yung bunso ang napili ng Panginoon. Yung bata pa ang napili ng Panginoon. Yung bata pa na wala pang kakayahang mamuno, yun ang napili ng Panginoon. Hindi pinili yung may karanasan na. Hindi pinili yung magaling na. Di ba? Natitira pa ang bunso at narito siya'y nag-aalaga sa mga tupa at sinabi ni Samuel kay Isay, ipasundo mo siya sapagkat hindi tayo uupo hanggang sa siya'y dumating dito. At siya'y nagsugo at sinundo siya roon, siya nga'y may mapulang pisngi. Bata pa nga, Siya'y may mapulang pisngi, may magandang bigas at mabuting anyo. Kumbaga siya ay isang bata na malusog, pero bata pa rin. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya ng langis, sapagkat ito nga, siya na nga, si David na nga ang pinili ng Panginoon. Na magkagayoy kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. Ito ulit, pansinin po ninyo. Laging may ganito, yung mga pinipili ng Panginoon, laging may ganito. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakay David mula sa araw na yaon hanggang sa harapin. Gayon bumangon si Samuel at napasalamat. Pansinin nyo, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Hindi lang basta sumakanya, makapangyarihang sumakanya. Tanda ba ninyo nung patayin ni Samson yung leon? Anong sinabi? Bago niya patayin yung leon, ang nakalagay, at ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakanya. Nung ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa kanya na, yung leon, pinatay niya, parang, batang kambing lang ang pinatay niya. Ang leon po ay pag nilapakan ng leon, at talagang luray ka, ibig sabihin, pag ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa isang tao na, hindi na yun katulad ng kanina. Ibang-iba na siya pag nasa kanya ang Espiritu ng Panginoon.
Amen? Kaya po ako naniniwala mga kapatid. Kung ikaw ay pinili ng Panginoon, papatay yung layon. Hindi ako naniniwala magagawa niya yun. Totoo po yan. Ang sabi po ng Biblia, not by might nor by power, Amen. but by the Spirit of the Lord. Ano? Ang pagtatagumpay ay nakasalalay kung ang Espiritu ng Panginoon ay sumasailalim. Alam niyo mga kapatid, yung ating pinag-aaralan tuwing linggo ng umaga, yung kaninang diniscuss ko, yun po ay galing sa Pentecostal Theology. Pentecostal Theology kasi ang gumawa doon ay mga tao na nire-recognize ang role ng Holy Spirit sa church. Kaya Pentecostal Theology. At sa totoo lang, nagulat din ako kay Brother Ding. Ang sabi lang ay siya ay mag-Sunday school. Alam niyo yung naisip niyang topic ay the history of the Bible. Yung kasaysayan ng banal na kasulatan. Alam niyo, yun yung kanyang naisip na unang ituro. Nung tingnan ko yung aking Pentecostal theology sa bahay, alam niyo, ang kauna-unahang lesson, Doctrine of the Scriptures. Ano? Alam niyo kung bakit? Pundasyon kasi yun. Kailangang alam ang salita ng Diyos para matatag. Ano? Hindi niya yun alam, pero ako'y naniniwala without knowing ni Brother sa Word of God. Wala na. May na. Ano? Kaya sabi ko, Panginoon, ito'y pinaglalaki-laki. Ngayon si Brother Ting, nade-develop na po siya sa paghawak ng Sunday School. Kaya nga talagang siya po ay marami po siyang responsibilidad na ginagampanan. Sa gabi, tulog na tayo, siya ay nagtatrabaho pa. Ano? Kaya, salamat sa Panginoon. At siya naman ay totoo sa kanyang sarili. Kumbaga, nakakahiya. Ako pinagdiwala, tapos hindi ako makakapagturo. Wow! Ano? Wow! Hindi siya nahihiya. Sinasabi niya, Pastor, sa lolo, tulungan mo po ako. Pwede po ba? Nagsasabi siya. Kaysa pipilitin mo, Brother Ting, mas mahirap yun. Para wag ka lang mapahiya. Mas mahirap, mas maganda talaga yung aaminin mo. Pwede naman eh. Kasi naiintindihan namin ikaw. Ano? Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay ni Brother Ting. Ako'y laging laging patalastas. Si David, Susulotan mo pa hindi ko alam kung ilang taon na siya. Pero nag-aabot si Goliath, hindi rin siya makalaban. Aba, ang merong lakas ng loob na lumaban ay si David na isang bata. Kaya nga nung siya ay, sabi ni Haring Saul sa kanya, abay, utoy, ikaw ay rigatas pa sa labi. Ang kakalabanin mo, hindi lang malaki. Isang malaking tao na mandirigma. Diba? Ang kakalabanin mo ay isang malaking tao. Ikaw ay bata. Paano ka lalaban? Pero sabi ni, take note, sumasa kanya na ang Espiritu ng Diyos. Yung binasa natin kanina. Pero alam nyo, nagpatotoo siya. Naranasan ko po na ako'y nakapatay ng mababangis na hayop. At ako'y tinutulungan palagi ng Panginoon. Naniniwala ako, kaya ko rin siyang labanan dahil tutulungan din ako ng Panginoon. Yun po ang kanyang sabi. Nang isuot, ay sige, para may laban-laban ka. Kasi isang taga ka lang, tapos ka. Sinuotan siya ng baluti. Yun po ay metal. Hindi po yung plastic na magaan. Sinuot sa kanya. Siguro yung nandito sa yung mga protection. May nilalagay din dito eh. Di ba yung mga knights, yung mga bodyguard ng hari, gano'n ang mga suot. Tapos may helmet na bakal din. Pagkabigat nun. Tapos yung espada ni Saul, na pagkalaki-laki, sinuot sa kanya para may laban-laban ka. Ikaw ang may kasalanan niya, ikaw ang nagdesisyon na lalaban. Hindi sinakbatan siya. Kasi lalaban ka nang wala ka man lang proteksyon. Ang
problema ay bata pa nga. Hindi ba hindi po lalo ako makakalaban nito. Ang bigat nung kalasag, ang bigat nung baluti. Bakal kasi. Pero alam niyo yung mga sundalo na talaga, okay lang. Kasi protection din. Nakakagalaw sila ng mabilis. Kasi sila ay malalakas na. Eh si David, bata. Ano? Nawala ba breakfast? Ibig kong sabihin, hindi naniniwala si Haring Saul at yung iba pa na mananalo si David laban kay Goliath. Pero tandaan ninyo, si David ay pinili ng Panginoon at nabasa natin, sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Iba na po pag sumasayaw ang Espiritu ng Diyos, ibang usapan na yun. Totoo lang. Ako nga po alam niyo, naranasan kong magpatotoo sa kalye maraming beses. Pero hindi ko malilimutan karanasan. Kasi noon ay kapiestahan ng Lucena, baka mga May 29. Alam niyo sa totoo lang, naranasan ko talaga yung Espiritu ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Bigla akong tumapang na magsalita sa kalsada. Ay ako po ay tao talaga na mapanginigit. Ako ay taong matatakutin. Alam niyo yung mga kasamahan ko, nagulat sila. Anong nangyari? Pero ako lang at ang Panginoon ang nakakalam na may ginawa ang Diyos sa akin nung gabi na yun. Wala na. Kaya ako naniniwala, yung tapang na taglay ni David dito, may malaking kinalaman ang Espiritu ng Panginoon. Kaya gusto ko nga po sabihin, nasain po ninyo ang Espiritu ng Diyos. Hindi nyo kayang mag-ministry nang wala ang Holy Spirit. Sa totoo lang, mahihirapan kayo. Anong ituturo nyo sa tao? Pagtatawanan lang kayo ng tao, sa totoo lang, pag wala ang Espiritu ng Diyos sa inyo. Kaya purihin po ang Panginoon. May mga ganitong salita na mababasa tayo sa Biblia. Ang Panginoon, sasamahan mo man. Pero ang tanong ko sa inyo mga kapatid, napatay niya si Goliath, di ba? Ang tanong ko sa inyo, ay, pwede na kaya siyang maging ari? Pastor, pwede na. Kasi sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Yun lang ang kailangan niya para magtagumpay siya. Di ba? Sasabihin natin ay, pwede na. Dahil kahit siya'y bata pa, sumasa kanya naman ang Espiritu ng Diyos. Mamamahala isang bata. Okay lang, Pastor, nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Pero alam po ninyo, ito ang natuklasan ko. Ano? Ito ang natuklasan ko. At marahil hindi kayo sasakayon sa akin. Si David, sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos, pero hindi pa siya pwedeng maging hari. Oh, hindi nga, Pastor. Paliwanag niyan, pinahiran siya ng langis, pinili siya ng Panginoon. Di ba? Pero alam niyo, uulitin ko ang sinabi ko. Kahit sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos, hindi pa niya kayang maging hari. Alam po ninyo kung bakit? Kasi, kung pwede na siyang maging hari, si Haring Saul ay gagawa ng Diyos ng paraan para mawala. Pwedeng matulog si Haring Saul at hindi na magising. Kasi may kapalit na eh. Sa totoo lang, si Haring Saul ay hindi pumapayag na papalitan na siya. Dahil sa totoo lang, gusto niyang manatili sa trono. Kasi natikman na niya kung paano maging hari. Kung may papalit sa kanya, ay hindi si David, yung kanyang anak. Ano? Kaya ako'y naniniwala na hindi pa talaga kaya ni David maging hari noong mga panahon na iyon. Ano? Kasi kung kaya na niya, uupo na agad siya sa trono, kaya-kaya gawin yun ng Diyos. Katulad din po yun ang nangyari kay Jose. Ano? Ang plano ng Diyos ay ilagay siya sa isa sa pinakamataas na posisyon sa Ehipto. Yun ang plano ng Diyos. Pero alam ng Diyos na hindi pa yun kayang gampanan ni Jose. Diba? Yun po ang kagandahan sa Diyos. Alam ng Diyos na tayo mga tao, hindi pwedeng shortcut. Hindi pwedeng ikaw ay mamamahala ka agad. Dadaan ka talaga sa pagtuturo ng Diyos. Totoo yan. Dadaan ka sa pagtuturo ng Panginoon. At huwag kang matakot pagka yung mga hirap na nararanasan mo, ay nararanasan mo
Doon sa mga panahon na alam mo na ikaw ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi maliwanag na hindi ka pinaparusahan ng Panginoon. Tinuturuan ka lang, inihahanda ka lang ng ating Panginoon. Amen? Sabihin ko po sa inyo, iyak na talaga si David. Totoo po yan. Biruin mo. Pinili siya ng Panginoon. Pero anong nangyari? Naging kalaban niya, yung hari nila. Sa dinami-dami ng magiging kaaway ni David, ang naging kaaway niya, ay kung sino ba yung pinakamakapangyarihan sa kanilang bansa, yung hari. Pinagtangkaan siyang patayin, hindi lang isang beses. Diba? Alam niyo kung si David ay, nung siya ay sibatin ni Saul, at hindi siya nakailag, baka patay na si David. Pastor, pag namatay yun, paano yung plano ng Diyos sa kanyang buhay? Pag namatay si David, hindi matutupad yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi siya magiging hari. Paano yun, Pastor? Paano yun kung mamatay siya? Yun na nga ang sagot. Hindi siya magiging hari. Pero tanong ko sa inyo, papayagan kaya ng Diyos na nagsalita siya tapos hindi mangyayari? Di ba? Pag sinabi kong magiging hari ka, oo, may hirapan ka. Pero yung salita ko, tatayo pa rin. Amen. At kahit po sa ating mga kapatid, kung gagamitin tayo ng Panginoon, maaaring tayo makaranas ng hirap, pero isipin natin na yung mga hirap na yun ay pagpapatatag lang ng Diyos sa atin, pagpapatibay ng Panginoon, at paghahanda ng Panginoon para paghawak natin ng responsibilidad, marunong na tayo. Amen. Anong nangyari? Ay, pag ako hindi lalayo, isang araw, baka hindi na ako makailag. Kaya ang ginawa ni David, siya na lang ang lumayo. Bago ko makalimutan, gusto ko po munang isingit ito. Ano po ba ang naging kasalanan ni Haring Saul sa Diyos? Bakit siya ay ginaalis na ng Diyos sa pagiging hari? Anong natatanda ninyong kasalanan ni Haring Saul? Hindi niya iningatan ang salita ng Diyos. Totoo yan. Isang mortal na kasalanan na pwedeng magawa natin sa Diyos, na baliwalain natin ang kanyang mga salita. Amen? Hindi niya iningatan ang salita ng Diyos. Alam niyo, ang Espiritu ng Diyos ay sumasakay sa din. Sumasa kanya. Pero, ibang usapan na, kapag yung salita ng Panginoon hindi mo iniingatan sa iyong puso, hindi mo na ipinapamuhay, ibang usapan na po yun. Seryoso po ang Diyos, ginawa kitang hari. Tapos ganyan ang gagawin mo, hindi pwede. Amen? Possible na maulit yun kay Haring David. Totoo yan. Alam niyo, si Haring David, pag binasa mo po yung kanyang mga paninindigan sa kanyang sarili, alam niyo, ang isa sa matibay na pinangahawakan ni Haring David ay yung mga salitang, ang Diyos ang naglagay, Diyos ang mag-aalis. Ang Diyos ang pumili, ang Diyos ang nagtatag, siya rin ang babawi. Amen? Hindi po papakialaman yung tao na pinili ng Panginoon. Ang tinutukoy ni David ay si Haring Saul. Akong papalit tapos ganito ang nararanasan kong hirap. Diba? Pero alam niyo, part ng paghahanda ng Diyos. Masakit. Pero hindi ka makauwi sa inyo. Kasi tiyak na pupuntahan ka ng hari sa inyo kasi gusto kanyang patayin. Wala po siyang ginagawang kasalanan sa hari. Alam niyo, si Haring Saul kasi, palibhasa ang Espiritu ng Panginoon ay wala na sa kanya. Naiingit po siya kay David. Lalong-lalo na pag naririnig niya ang sinasabi ng mga tao, hamak na magaling naman si David kaysa kay Haring Saul. Ang hirap tanggapin nun. Napakalapastangan itong mga ito pinaparinig pa sa akin. Lalong nagatungan. Kaya sabi niya, kailangan mawala si David. Pero alam niyo mga kapatid, iningatan ni David ang salita ng Panginoon. Hindi niya sinaling, hindi niya pinagbuhatan ng kamay ang pinili ng Panginoon. Wala siyang pakialam kung ang pinili ng Panginoon ay hindi na sumusunod sa kalooban ng Diyos, kung namumuhay na sa kasalanan. Para sa kanya,
kung merong mag-aalis kay Saul, yun ay walang iba kundi ang Diyos, hindi siya. Kaya siya na lang ang lumayo. Lumalayo na, sinusundan pa din. Pabihira naman. Lumalayo na nga ako, tapos sunod pa ng sunod. Talagang gusto akong patayin itong taong ito. Kung hindi ka lang pinili ng Panginoon. Di ba? Siyempre, tao din siya. Nahihirapan ako sa ginagawa ko, takas ako ng takas. Wala naman akong kasalanan sa iyo. Kasalanan ko ba na pinili ako ng Panginoon? Kasalanan ko ba na gusto ako ng Panginoon na pumalit sa iyo bilang hari? Di ba? Hindi naman si David ang nagpresenta sa Diyos. Diyos ang pumili sa kanya. Ano? Pero nakakahanga po siya. Alam niyo kung bakit? Kahit nagkaroon siya ng pagkakataon para patayin yung tao na gustong pumatay sa kanya, hindi niya ginawa. Kaya sabi ng mga kasama niya, ay panahon mo, pagkakataon mo na makaganti sa kanya. Pagkakataon mo na. Pero alam niyo, lagi niyang pinipigilan yung kanyang mga tauhan. Huwag ninyo siyang gagalawin kasi pinili siya ng Panginoon. One time nga alam niyo, hindi ko alam kung anong ginagawa ni Haring Saul doon sa Yungib. Yun yung mga panahon na hinahanap nila si David para patayin. Biglang pumasok si Haring Saul doon sa Yungib na para po bang dudumi. Ano? Pastor naman, pastor. Ay talagang gano'n, part yun ng pagiging tao. Dudumi po siya. Hindi alam ni Haring Saul, doon sa kaloob-looban ng Yungib, ng kuweba, yung hinahanap niya, nandun sa kaloob-looban. Pati yung mga tauhan ni David nandoon. Kaya lang hindi niya alam. Ano? Tingnan ninyo. Pag hindi ka ibibigay ng Diyos sa iyong kaaway, hindi ka magagalaw ng iyong kaaway. Di ba? Corner na sila, wala na silang tatakbo. Nasa loob sila ng kuweba. Alam niyo ang nangyari mga kapatid, na ikinalungkot ni David. Hindi po ikinalungkot dahil hindi niya napatay si Saul. Alam niyo ang kanyang ikinalungkot. Yung laylayan ng balabal ni Haring Saul ay hindi ko alam kung ginupit ko kaya ay hiniwa ng isang matalas na patalim. Kasi hindi naramdaman ni Haring Saul na merong pumutol ng kanyang balabal. Hindi niya naramdaman. Alam niyo, binasa ko yung sumunod na talata. Ikinalungkot ni David yung kanyang ginawa. Hindi mo naman siya pinatay, di ba? Hindi mo nga siya pinitik o kinunod. Wala kang ginagawa para saktan siya. Pinutol mo lang yung kanyang laylayan ng kanyang balabal. Alam niyo mga kapatid, tingnan ninyo, napakataas ng paggalang ni David sa Diyos. Panginoon, yung pinili mo, hindi ko po yun gagalawin. Yung pinahiran mo ng langis, hindi ko siya kakantiin. Kahit na siya ay gumagawa ng masama laban sa akin. Sa totoo lang, ikaw, halimbawa merong tao na gusto mong makaganti sa kanya at binigyan ka ng pagkakataong gumanti, napakamalas ng tao na yun. Di ba? Sasamantala ba pagkakataon ko na makaganti? Di ba? Pero hindi. Isinasaalang-alang ni David palagi ay ang Diyos. Napakalaki ng pagpapahalaga ni David sa Diyos. Kung sa kanyang gagawin ay malalabag ang salita ng Panginoon, hindi niya gagawin. Bakit? Ayaw niya na ma-offend ang Diyos sa kanya. Kumbaga, Panginoon, mahirapan ako kung mahihirapan ako, pero yung salita mo, ipapamuhay ko pa rin. Amen? Sino po sa inyo nahihirapan na? Kay David, Panginoon, alang-alang sa iyong salita. Mahirapan na ako. Siya na nga ang lumayo eh. Pagkakataon na para patayin, pero hindi niya ginawa. Kaya sabi niya sa tao na gustong pumatay sa kanya, sa totoo lang, patay ka na sana. Kung hindi ako natatakot sa Diyos. Paano mo nasabing patay na sana ako? Tingnan mo yung balaban mo na ito kaputol. Diba? Napahiya si Haring Saul. At siya ay parang humingi, nag-apologize siya kay David. Sabi niya sa kabila ng masama na ginagawa ko laban sa iyo, kabutihan pa rin ang iginanti mo sa akin. Gawain po yun ng isang tunay na Kristiyano. Totoo yan.
gawain ng isang tunay na mananampalataya na hindi gumaganti ng masama sa masama. Baba, Pastor, unfair naman. Sabi ng Panginoon, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo rin yung kaliwa. Subukan lang. Siguro sabi, subukan lang niya. Hindi lang talaga ako andam nung sampigahin niya ako. Subukan lang niya na pati yung kaliwa ko ay patamaan. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Di ba? Tingnan ninyo, ang kalooban ng Panginoon pala ay ganun. Naranasan nyo ng ipanalangin ng inyong kaaway. Kanina, yung aking Bible study, sabi ko sa kanya, kaya mo po bang gawan ng mabuti yung tao na gumawa ng masama sa iyo? Totohanan lang po, kaya mo ba siyang gawan ng mabuti? Yung tao na marami ng kalokohang pinagagawa sa buhay mo. Alam mo, sabi sa akin ng Bible study ko, Pastor, ay ako'y magpapakatotoo. Mahirap gawin. Mahirap gawin yung sinasabi mo. Totoo yan. Kasi, di ba, may mga tao na, may patay na daw siya ito, ay, salamat, para ako nabulutan ng tinik. Yung pala matagal na niyang kaaway. Ano, mahirap talaga yung ginawa ni David. Na yung kasamang ginagawa sa kanya, ginaganti niya yung mabuti. Alam niyo, nabasa ko pa sa Biblia, the more na pinahihirapan siya ni Haring Saul, the more na nagpapakabait siya sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Dahil ganun ang kanyang attitude, lalo siyang sinamahan ng ating Panginoon. Ang hirap nun, biruin mo takas ka ng takas kung saan. Pero alam niyo mga kapatid, may kinalaman ang lahat ng nararanasan niyang hirap sa kanyang future ng pagiging hari. May kinalaman. Dahil kung wala yung kinalaman, hindi na yun papahintulutan ng Diyos na maranasan niya. Si Haring Saul, kahit si David ay iwas na nga ng iwas sa kanya, lumipas lang ang ilang araw, naalala na naman si David. Alam niyo, hinanap na naman. At gusto talagang patayin. Desidido siya na mapatay si David. Kaya pumunta sila dun sa lugar na kung saan nabalitaan nila na nandoon si David. Alam niyo nung kinagabihan, sabi ni David ay, sino sa inyo gustong sumama sa akin? Saan tayo pupunta? Pupuntahan natin si Haring Saul. Teka muna. Mahirap yung iniisip mo. Hindi ko rin alam kung bakit naisip ni David na puntahan. Pagdating po nila doon, gabi tulog na lahat. At daan-daan silang lumapit kung saan naroon si Haring Saul. Alam ninyo, yung isang pagkakataon na pinalampas mo, di ba? Kumbaga para sa kanya, sige mahal na hari, sana wag na mag-cross ang landas natin. Kasi baka sa susunod ay isa sa atin ang mawawala. Baka isa sa atin ang mamatay. Di ba may mga ganong pagbabanta ang tao kung minsan? Alam ninyo, pinuntahan nila si Saul habang natutulog ito. Paano kung magising? Ang kasama lang niya ay si Abisai. Dalawa lang sila. Siyempre, hari yun. Napapalibutan yun ng mga kawal. O protektahan yun. Ang lakas ng loob ni David na puntahan si Haring Saul. Paano kung nagising yung mga kawal? Patay sila doon. Di ba? Alam ninyo, hindi na nagising. Hindi nagising si Saul at walang nagising kahit isa. Alam niyo mga kapatid, doon sa pagkakataon na yun, pwedeng isipin ni David, pinagbigyan na kita. This time, hindi ko na kasalanan na mapatay kita. Kasi yung una, sinabi ko sa'yo, pinagbigyan kita. Pero ngayon, nandito ka para patayin pa rin ako. Ay sorry, kasalanan ko na mamamatay ka ngayong gabi. Pinatay ba ni David? Hindi pa rin. Ano? Pinairal pa rin ni David yung kanyang paggalang sa Diyos. Hindi pa rin binaniwala ni David ang salita ng Panginoon. Kumbaga sa pagkakataon ko, hindi na ako masisisi ng Panginoon. Napatayin ko ito kahit ito yung pinili niya. Kasi siyang lapit ng lapit. Ano? Hindi pa rin niya pinatay. Bakit? Dahil sa Panginoon. Isang bagay ang napatunayan ng Diyos kay David. Si David ay hindi katulad ni Haring Saul.
si David ay nagpapahalaga ng mataas na pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Amen? Kaya ang Diyos naman, tuwang-tuwa kay David. Lalo niyang sinamahan si David hanggang sa huli. Sa totoo lang, hindi perfecto si David. Tao din siya na katulad natin. Nakakagawa rin ng kasalanan, matindi pa ngayon nagawa niya kasalanan. Di ba? Yun pa rin. At nabasa ko doon, na kaya pala hindi magising kahit na sino man sa kanila, inulugan ng Diyos ng mahimbing na pagkakatulog. Anong ibig sabihin nun? Hindi talaga papayagan ng Diyos na mapatay ni Haring Saul si David. Ano? Siguro kahit magsisigaw si David doon, hindi talaga magigising. Kasi ang sabi ng Biblia, inulugan ng Diyos ng mahimbing na pagkakatulog. Pag po ikaw ay pinili ng Panginoon at sumusunod ka sa kanyang salita, yung favor ng Panginoon ay nasa iyo. Totoo lang. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Magkagipit ka na. Merong Diyos na magtatanggol sa iyo. Kaya lang pahalagahan mo siya sa buhay mo. Mamuhay ka ayon sa kanyang mga salita. Huwag mong gamitin yung mga salita. Hindi naman ako nakakalimot sa kanya. Huwag mong gamitin na ganong salita ang Diyos. Pahalagahan mo talaga ng mataas na pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Hindi ko alam kung ilang taon na po siya dito. Pero alam ninyo, malapit na siyang maging hari talaga, officially. Merong isang napakatinding problema ang kanyang naranasan. Kasi sa pagtakas-takas niya, para hindi na siya sundan ni Haring Saul, pumunta siya sa kanilang mga kaaway. Kumbaga doon sa kalaban nila sa digmaan, doon siya pumunta. Kunwari ay kumakampi siya. Ano? Nung panahon na iyon, ay meron talagang labanan na mangyayari between sa Israel at sa mga Pilisteo. Kaya ang ginawa ni Haring David, siya ay sumama doon sa mga Pilisteo. Ang nangyari, iniwan nila yung kanilang kampo. Ang nandun sa kampo, syempre, hindi pwedeng isama sa gera yung mga nanay. Hindi pwedeng isama sa gera yung kanilang mga anak kasi mga bata yun. Ang pumunta lang ay mga kalalakihan na pwedeng makipaglaban. Iniwan ni David ang kanyang mga asawa. O pastor, mga asawa, yes. Marami kasing asawa si David. Ano at awag po nating palalimin doon. Ang gusto ko lang maintindihan natin, meron siyang pamilya doon at marami siyang mga anak. Habang wala sila, tingnan po ninyo, sinalakay ng mga Amalesita ang kampo ni Haring David. Habang wala sila. At pagkatapos, nung salakayin nila, kinuha, binihag ang lahat ng nandoon. Yung kanilang mga asa-asawa, yung kanilang mga anak, yung kanilang mga alipin, may mga alipin sila eh. Yung kanilang mga alagang hayop, kinuha lahat at dinala. Habang wala si David at ang kanyang mga kawal. Alam po ninyo, nung bumalik si Haring David doon sa kampo, malayo pa lang sila, nakita nila yung usok. Ano nangyayari sa kampo natin? Kasi sinunog ng mga Amalesita yung kampo nila. Siguro yung mga tent o kaya mga tuklong. Alam niyo, tuklong yung parang kubol. Sinunog lahat. Kaya pagdating nila doon, itong mga kawal, pagdating doon, nakita nila na walang natira kahit isa. Yung kanilang asawa, tinangay. Yung kanilang mga anak, tinangay. Anong mararamdaman mo kung ikaw ay isa doon sa mga sundalo? Oh, yung pamilya ko, yung anak ko, yung pa naman eh. Baka yun yung pagsamantalahan. Di ba mapupuno ka ng pag-aalala? Marahil iisipin mo, kung ikaw ay isang mananampalataya, Panginoon, wala kami. Pero ako'y naniniwala na kaya mong proteksyonan ang aking pamilya. Pero bakit nangyari ito? Bakit hindi mo pinoproteksyonan ang aming mga mahal sa buhay? Di ba? Nasusubaybayan ko ninyo, mga kapatid. Mahigpit po yun. Grabing sakit ng naramdaman ng mga sundalo na sumusunod kay David. Alam niyo, nung mga oras na iyon,
Alam niyo kung sino sinisisi nila? Si David. Anong kasalanan ni David? Si David ay masama rin ang kalooban. Masakit din para sa kanya na gano'n ang nangyari. Ano? Alam niyo ang nakakalungkot nun, yung mga tao na yun, na hindi naman niya inakit na sumama sa kanya, sumama sila ng kusang loob. Alam niyo ang gustong gawin? Batuhin si David. Ang sinisisi sa mga nangyari, si David. Alam niyo mga kapatid, sinadya ng Panginoon na makaranas si David na gano'n. Totoo yan. Pero ang maganda po ay ito. Lalong nakita kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay ni David. Alam po ninyo, dapat ito hindi pinroteksyonan ng Panginoon ang ating mga mahal sa buhay. Magpakasakali tayo, habulin natin ngayon na. Di ba ganun talaga ang tendency natin bilang mga tao pag emergency? Pero alam niyo si David, di ba? Nagdasal pa rin sila. Nanalangin pa rin muna sila. Sumangkuni pa rin muna sila sa Diyos kahit ganun ang nangyari. Wala kang mababasa na kine-question ni David ang Diyos, hindi. Sumangkuni pa rin siya, Panginoon. Hahabulin ba namin? Panginoon, maaabutan ba namin? Panginoon, mababawi ba namin? Sumangkuni pa rin siya sa Panginoon. At kaya ako nasasabi na may control ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Alam ninyo, maniwala kayo sa hindi. Walang namatay kahit isa. Doon sa mga binihag, walang namatay kahit isa. Bakit? Kasi hindi papayagan ng Diyos na may mamatay kahit isa. Kasi gusto ng Diyos na ipaunawa kay David. David, pag ikaw ay matapat na naglilingkod sa akin, akong bahala sa mga mahal mo sa buhay. Walang namatay po kahit isa. Pinunin ninyo, pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Mahirap nga. Pero ang Panginoon, yung katapatan niya, nananatiling nandoon. Amen? Alam niyo nung mabawi nila, tubo pa eh. Nakasamsam pa sila. Mas marami pa silang nakuha kaysa doon sa nakuha sa kanila. Ano? Halimbawa, ang kinuha ay 10,000 pesos. Nung bawiin na, 20,000 pesos. Ano? Alam niyo mga kapatid, yung mensahe na ipinapakita ng pangyayari ay katapatan ng Diyos sa tao na kanyang pinili. Amen? Poprotektahan talaga niya, David, dahil ikaw ay nanindigan para sa akin. Lahat ng bagay na inaalaala mo, huwag mo nang alalahanin. Kahit po sa iyong sarili, ganun din po. Pag ang Panginoon ay tinrato mo siya ng mataas na pagtrato, yung Diyos na hindi mo nakikita, mararanasan mo po siya. Amen? Tingnan ninyo. Pagkatapos ng maraming nangyaring masama, umupo siya sa trono. Anong nangyari sa kanyang paghahari? Basahin niyo po ang Biblia, ang kasaysayan ng mga hari. Maraming naging hari ang Israel. Pero walang naging hari na katulad ng pagiging hari ni David. Iba siya. Iba si David sa lahat ng mga naging hari ng Israel. Bakit? Tinuruan siya ng Panginoon kung paano maging hari. Sa pamamagitan ng masasamang karanasan. Pag ikaw ay nasa Panginoon, nakakaranas ka ng mga pangit na nangyayari, huwag kang mag-alala. Ang sabi ng Biblia, be still and know that I am God. Pumanatag ka dahil ako'y Diyos. Pumanatag ka dahil ako'y makapangyarihang Diyos na kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa iyo. Amen? Kaya ngayon pong gabi mga kapatid, tayo po ay lalo po nating sundin ang kalooban ng Panginoon. Lalo nating panindigan ang pananampalataya natin sa Diyos. Lalong-lalo na sa mga panahon na mahirap ang sitwasyon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon.